Sa ganitong paraan nga't ipanalangin. Ama naming nasa langit, maluwalhati ang iyong pangalan. Dumarating ang iyong kaharian. Mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Ibigay mo sa amin ang aming kakaning araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Mayroong isang bagay dito na totoong nakakakumbinsi sa mga tao. May mga oras ba na nararamdaman mo na kailangan mong kausapin ang Diyos? Hindi ka ba napapagod sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan? Hindi ka ba nagsasawa sa mga relihiyosong kliyente na walang bisa? Ito ang sinabi ng Panginoon sa Mateo kapag ikaw ay nagsusumamo, iyong idasal, Ama naming na nasa langit. Kaibigan ko, sinasabi ko sa iyo, Ama namin, Ama natin. Ano itong sinasabi sa kung ano ang nararamdaman mo sa iyong kaluluwa? Tinatawagan mo ba siya ng Ama dahil sinabi sa iyo na tawagin siyang Ama? Hindi iyon ang pinag-uusapan dito. Ang tawagin mo siyang Ama dahil siya ay iyong Ama. Iyan ang nagpapakita ng kung ano ang nararamdaman mo sa iyong kalooban, kaibigan. Tawagin mo siyang Ama dahil siya ang iyong Ama. Kailan siya naging iyong Ama? Ang Diyos ay Ama ng lahat at laging Ama ng lahat. Subalit siya ay nag-uumpisa na maging Ama sa mga anak niya. Anong larawan iyan? Iyan ay ang bagong kapanganakan. Kailangan kang ipanganak mula sa Diyos. Sinabi ni Juan sa Juan chapter 3, Nicodemus, dapat kang ipanganak muli. Ama natin na nasa langit, ang lahat ay tahanan ng Diyos para sa tao, para sa kanyang nilikha, hindi para sa Diyos. Ang Diyos ay nanahan doon mula pa noong una. Walang iba kundi ang Diyos mula sa kaharian magpakailanman. O may mga oras na ako'y pagod sa kasaganahan ng mga masasama. Nakikita ko kung paano sila mamuhay, umuusbong hanggang sa ako'y nababahala. Pero sa Salmo 73 nasabi, ako'y pagod nang malaman ang mga ito. Ngunit nang pumasok ako sa santuaryo ng Diyos, doon ko nakita ang kanilang wakas. Mula noon na hindi ko na hinahangaan ang mga masasama. Naway maawa ka sa kanila dahil alam mo ang naghihintay sa kanila. May isang pintuan na kailangan mong tawirin. Iyan ang wakas ng iyong buhay. Ano ang naroroon? Sabihin mo sa akin, kaibigan ko, ang kalagayan mo sa kabila. May mga matalinong sagot na sinasabi na wala akong iniwan doon. Talaga bang alam mo iyon? Ano ang basehan mo? Napunta ka na ba roon at bumalik para sabihin ito sa amin? Hindi mo alam ang nandoon, pero alam mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Alam ko kung ano ang nangyayari sa Lucas chapter 16. Nang mamatay ang mayaman at malilibing, iyan ang kanyang katawan, ngunit sa impyerno itinaas niya ang kanyang mga mata at nasa pagpapahirap. Iniisip mo iyon na nakakatakot na bagay kapag dumating ang araw na lahat ng kasinungalingan, pandaraya, kababalaghan, kamalian, agham, mga Diyos-Diyosan at iba pa ay hindi mo na mapagtatagumpayan at magkakamalay ka na lamang isang araw sa apoy na dagat-dagatan na sasabihin, sinasabi ko ito sa kanila, Ama namin na nasa langit, maluwalhati ang iyong pangalan. Hindi ba't may mga oras sa iyong buhay na may mga trahedya o mga pangyayaring hindi mo kayang kontrolin? Ganyan ang buhay. Ganyan ang mundo, kaibigan. Iyan ang impyerno na nararanasan natin ngayon. Pero ano ang nangyayari sa iyo kapag mayroong pangyayaring masama? Nagsisimula ka bang magdasal sa pangalan ng ating Panginoon Hesus nang walang dahilan? O pinaparatangan mo siya, inuuyam at iniinsulto? Kapag ito ang kahulugan ng pagiging Kristiyano para sa iyo, pakinggan mo ito. Pakinggan mo hindi sa mga gawain mo, kundi sa pagkakakilala mo sa Kanya. Nakasalalay ang pagiging Kristiyano. Kapag kilala mo siya, palaging kilala mo siya. Nasa loob niya ang buhay, nasa loob niya ang kalulhatian, nasa loob niya ang kaligtasan, kaibigan. Galing iyan sa loob, kaibigan. Kapag ikaw ay pinanganak na muli mula sa Espiritu ng Diyos, may isang mas malalim na bagay sa iyo kaysa sa mundong ito. Hindi mo kailangan ang mga bagay mula sa labas. Ama natin na nasa langit.
Nakakabighani, di ba? Tingnan natin ang Biblia, Mateo 6 verse 6. Ama namin na nasa langit, maluwalhati ang iyong pangalan. Huwag mong saktan ang sarili mo sa mga oras na hindi mo maiiwasan ang mga bagay na iyan. Ito ay buhay. Ito ang mundo. Ito ang impyerno. Ito ang pinakamasamang bagay na mararanasan mo. Ngunit ano ang gagawin mo kapag nagiging mahirap na? Iiyak ka ba at tatawagin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus nang walang dahilan? Kaibigan, narito ka na. Pero kailangan mong tandaan, hindi ito tungkol sa ginagawa mo. Ito ay tungkol sa sino ang kilala mo. Kapag kilala mo siya, lagi mong kilala siya. Siya ay nasa loob mo at umaagos na parang bukal ng buhay na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Siya ang espiritu ng buhay na nagmumula sa loob, kaibigan. Kapag ikaw ay pinanganak sa espiritu ng Diyos, mayroong mas malalim na bagay sa iyo kaysa sa mundong ito. Hindi mo na kailangan ang mga bagay mula sa labas. Ama natin, Ama namin na nasa langit. Hindi ba't ito ay kamangha-mangha? Tingnan mo ang Biblia. Sa tingin mo, may magandang mangyari sa iyong buhay kung may trahedya o hindi mo kontroladong pangyayari? Ito ay buhay. Ito ang mundo, kaibigan. Iyan ang impyerno na mararanasan mo ngayon. Ngunit ano ang nangyayari sa iyo kapag may mga pagsubok? Kailangang simulan mong tawagin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at hindi siya paglaruan. Kailangan mong yakapin ang kanyang pangalan at pumuri sa ating Panginoong Diyos. Huwag kalimutang magpatawad at maging handa na magpatawad dahil iyan ay nagpapakita na tayo ay Kristiyano. Sinabi niya, Ama namin na nasa langit, maluwalhati ang iyong pangalan. Pwede ba natin pag-usapan ito? May mga oras na kinakailangan nating isantabi ang mga galit at maging handa tayong magmahal sa Kanya at magpatawad. Iyan ay hindi ang makalimutan, iyan ay ang magpatawad. Ama namin na nasa langit, maluwalhati ang iyong pangalan. Hindi natin kailangang makalimutan. Ang importante ay magpatawad tayo. Ganon ang kalakaran ng buhay, kaibigan. Ganon ang mga pagbabago na kinakailangan sa atin ng Panginoon. Pero hindi ito ang solusyon. Ang Diyos lamang ang makakapag-ayos ng mga bagay. Isangguni mo sa Kanya ang iyong buhay mula ngayon habang tayo ay naririto pa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin. Dahil sa buhay, Panginoon, na may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, Panginoon, tunay nga na ang aming mundo ay sobrang gipit at napakaraming mga pagdurusa na aming nararanasan. Panginoon, kung wala po kayo sa aming buhay, paano na lang po kami? Kaya nga naman, Panginoon, itinatalaga po namin sa inyo ang aming buhay at nais po naming banggitin Ama namin na nasa langit dahil ina-acknowledge po namin kayo bilang aming Ama at kami po ang inyong mga anak. Salamat, Panginoon, na kami po ay inaangkin nyo bilang katulad ng inyong anak sa katauhan at pagka-Diyos ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Pagpalain kami mula ngayon at magpakailanpaman at pakaingatan kami sa lahat ng aming landasin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.